In the Philippines, madalas nagkakagulo kung sino ba talaga yung mga tagapagmana kapag meron namamatay. Who are the heirs? So in this episode, we'll be talking about that and answering your questions. Welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you make better choices. I'm attorney Ramon Ramirez, and I'm with my partner. Attorney Erwin Zagala. And joining us today are our associates. Attorney Dame Alfonso. Attorney Mark Masigla. Okay, so let's get started. Okay. What we did is we compiled the top 10 questions that we usually get from clients and students when we give out lectures or consultations regarding estate settlement. And particularly, sino ba yung mga dapat na tumatanggap ng mana? So, I'll Okay. do the first one. Okay, wow. Tignan natin. Meron tayong tambiolo. Okay. Magic tambiolo. So, my father left a will, Hmm. but it only names my siblings as heirs. Am I entitled to a share? Kawawa naman to kasi parang napag-iwanan siya, no? Okay, so ang situation, namatay si father. And then, meron siyang will. Yes. Okay, ano ba tawag dun sa Filipino? Huling habilin? Or whatever, no? Last will and testament, no? Pero, ang nakalagay lang doon sa will na tatanggap, yung mga kapatid niya lang. Siya, wala. So, ang tanong niya, pwede bang, meron ba Okay, siya? matatanggap ba ako? Oo. Pero ako may tanong din eh. Ano kaya nangyari rito? No, may malamang may backstory to Oo kung nga, bakit oo nangyari nga. to. But regardless, let's take it at face value. Sagutin lang muna natin based on legal principles and provisions. Guys, opinions. Ano sa tingin niyo dito? Ang rule dyan, attorney, is dapat ang mga heirs, compulsory heirs, meron kasi tayong konsepto na compulsory heirs. Yung mga anak, ang mga anak usually considered sila as compulsory heir. So dapat bigyan sila ng share nila. Ngayon, kung disinherit man, may term kasi tayong tinatawag na disinherit. Ito yung paraan kung saan yung pagpapamana, pwede niyang alisan ng mana, yung magmamana. Pero, hindi yun basta-basta. May mga grounds yun, attorney. Yung mga grounds niyan, mga sinubukan bang, pinagtangkaan ba yung buhay nung magmamana? O kaya may ginawa ba yung magmamana na talagang na-offend yung magbibigay ng share niya. Kung walang valid ground, ang sinasabi ng batas, hindi pwedeng mawalan ng mana yung anak. So, in that sense, ang ano natin, sir, kailangan nating malaman o mas maintindihan bakit ba nawala yung pangalan niya. Kailangan tanungin. Basically, ang aalamin ko rito kung sa akin kumukonsulta, may valid disinheritance ba na nangyari? Kasi kung sakaling tipong nagtampo lang tapos gumawa ng will tapos hindi siya sinama, that would violate yung civil code requirements on legitimes or yung required na dapat ibigay sa mga compulsory heirs. Tama, Attorney Mark? Yes, sir. So let me just recap, no, baka kasi medyo komplikado yung yung mga concepts, no. So sa will, so meron tayong will, no. Meron din tayong tinatawag na compulsory heirs. Ang compulsory heirs, these are the people na hindi pwedeng mawalan ng mana. Okay? And ang isa sa mga usual na compulsory heirs natin are yung descendants, ibig sabihin yung pababa, no? Mga anak, apo, or whatever, no? Or ascendants, magulang, lolo't lola, no? If they exist. And surviving spouse o yung asawa. These are yung mga typical nating compulsory heirs. Yun yung sinasabi ni Attorney Mark. Dito sa sitwasyon natin, compulsory heir yung anak eh. Yes, sir. Diba? Hindi siya pwedeng hindi makatanggap. No? So, and the only reason kung bakit posibleng mangyari yun is if meron tayong tinatawag naman na konsepto ng disinheritance. No? And ang disinheritance, hindi ito mababaw na bagay. No? May mga reasons na binibigay yung batas kung kailan pwedeng i-disinherit ang isang heir or ang isang compulsory heir. No? Tulad nga yung sa mga example mo, pinagtangka ang patayin. Yes, sir. 'Di ba? Si father pinagtangka ang patayin para makakuha ng mana. 'Di ba? Posibleng that's a ground for disinheritance. So ganun kagrabe yung mga grounds for disinheritance. Hindi pwedeng
dahil hindi binilan ng Jollibee nung Hindi ako pinakain. oo, di ba? Or kung ano-anong mga mabababaw na rason, mabibigat ang mga reasons for disinheritance, no? So, in this case, kung sino man yung nagtanong na yun, um, there are ways to protect your rights as an heir, no? Lalo na't compulsory heir ka. And hindi pwedeng basta-basta dahil lang may will, automatic na disinheritance na yun. Kailangan nating suriin kung bakit may disinheritance nangyari and if valid ba yun. Ang nakikita ko rito is the civil code has protections in place. Kung sakaling may hindi pagkakaintindihan sa pamilya, of course, si civil code nandun as a safety net. Correct. 'Di ba? Na parang, sige, kahit na may gulo kayo, saglit, wait, anak pa rin yan, or descendant, or compulsory heir yan. Kailangan pa rin isama sa usapan. And kung sakaling gusto mo talaga tanggalin, sundin mo yung proseso na nandito sa civil code. Tama? Yan. Oh, very Let's good. go to the Okay, second question, attorney. Attorney, ikaw ang kumuha. Anong sabi ng questionnaire natin for today? Sabi ng questionnaire, my Oh. father remarried and had children with his new wife. Oh, Am I still entitled to my share of his estate? So, ang nagtatanong dito, attorney, yung anak Anak during na the naman. first marriage. Okay, First marriage. So, ang tingin ko dito, sir, may, of course, may karapatan pa rin siya na magmana sa father niya kahit yung father niya nag-asawa na ng iba. Itago natin sa pangalang Cinderella. Si Ayan. Cinderella. Ayan. So, kasi hindi naman nawawala yung, kanina na pag-usapan natin yung compulsory heir. So, hindi siya basta-basta mawawala, hindi siya magiging, or hindi siya maaalis as compulsory heir nang dahil lang nag-asawa na ng iba yung father niya. tama. So, may makukuha pa rin siya, may right pa din siya para magmana dun sa father niya ng batay. So, Attorney Dim, ang nakikita ko dyan is, hindi porke may bago ng pamilya. Essentially, that's Yes. what happened, di ba? Opo. Namatay yung unang asawa, and then, wait, hindi pala sinabi kung namatay, no? Whatever, Remarried, opo. pwedeng namatay, or pwedeng Or annulment, annulment. or whatever it is. Kumbaga, essentially, si tatay, nag-start na ng bagong pamilya. Yes. But that doesn't mean na nabubura yung previous Opo. relationship between that parent and the children. Yes. Again, babalik tayo na ang civil code laging may protections in place. Opo. Ang magiging pinagkaiba lang siguro, dahil nag-asawa na yung, nag-remarry yung father niya, may mga iba pang compulsory heir na nadagdag, kagaya nung second wife and yung mga half-siblings niya. Mhm. So, may kahati na siya sa mamanahin. Ayun. So, just to add, no, yes, correct. Meron pa ring right kung sino man ang ating nagtanong, no? Meron pa ring right as child, no, even from a previous marriage, no. Siguro ang magiging tanong na lang is kung gaano karami, Yes. no? And that will depend on a case to case basis. Kasi kailangan nating alamin valid ba yung unang marriage, Yes, 'di ba? Legitimate ba yung child na ito or illegitimate, no? There are a lot of factors to look at. So very important that you check with a professional and ask and consult with a professional para malaman kung gaano kalaki yung share mo, sir, no? Doon sa sir or ma'am, doon sa magiging inheritance mo kay dad, no? Back in law school, ayaw ko yan pag lumalabas sa test or sa finance, yung biglang magkakaroon ng bagong pamilya. Opo. Kasi nagbabago yung computations. Yes. But again, ang makakasagot dyan, professional. Tama ka, Attorney Roman. Hindi pwedeng you leave it to chance na siguro equal naman to dahil hindi. May complications yan na Yes. dapat i-take into account. But definitely may right ka pa rin, no? May Mm. right ka pa rin. So, Meron ko sa metro. yan. Okay. Okay, very good. Si Si Attorney Mark naman, no? Yung mga juniors yung pakukuha nila. Okay, sige. Ano ba ito? Wait lang. Ito maganda to. Doon sa My parents aren't married. nako. Okay. Am I still considered an heir? Oy, Yeah. okay. Napag-usapan na natin, sir, di ba Mm. sinasabi nga natin kanina, kapag anak ka, sa bata ng batas, compulsory heir ka. Mhm. Ang problema dito sa situation niya, hindi kasal. Pero anak siya. Pero anak siya. Oy, magandang yan. Diba? Naiba ng konti. Game. So, Ano sa tingin niyo, attorneys? akin, sir, tatratuhin pa rin siya ng batas as an heir. Okay. Kasi, yun yung... Baka no, when you say an heir,
Tagapagmana. tagapagmana. Okay, right. Kasi sir, ang Hindi hair. heir. Air. Okay. Pero may H sa spelling. Oo, sir. Pero sa pronunciation, Air. air. Okay, sige, go. Kasi sir, ang sinasabi ng batas, hindi dapat katulad na lang ng pinag-usapan natin kanina, yung pagdating sa disinheritance, hindi naman automatic na nawawala ng karapatan yung isang bata, hindi porket hindi lang valid yung kasal ng magulang. Mismong sa batas natin, kino-consider pa rin siyang child. Ngayon, nagkakaroon na lang ng possible na mga variations. Kasi kung kunwari hindi kasal, tas ngayon, since hindi kasal yung parents mo, biglang yung father mo o yung mother mo mag-start ng family of their own, kung kunwari man, syempre, katulad ng pinag-usapan din natin earlier, magbabago na ngayon yung kung sino ba yung compulsory heir or at the very least, kung ano ba yung magkano yung Yung hatian. hatian. Pero hindi ibig sabihin no, na wala ka ng share porket hindi kasal yung parents mo. At the same time, pagdating sa kasal, may katulad ng sinabi ni Attorney Ervin, yung civil code nakakatulong yan. Kasi baka hindi lang sila binasbasa ng marriage. Pero kung katulad nun, sa batas natin, pag lumampas na 5 taon na magkasama na yung mag-partner, minsan ang trato na ng batas sa kanila is lalo na kung wala namang Impediment. sa kasal nila is tinatrato na silang mag-asawa ng batas natin. So, ibig sabihin, sa mata na ng batas, ikaw din yung valid na heir nila. True. Yan. So, just to recap, no? So, hindi kasal yung parents. Ang tanong is, heir pa rin ba siya? Or tagapagmana pa rin ba siya? Sagot is, yes. No? So, although meron din tayong konsepto na legitimate or illegitimate children, no? So, since hindi kasal ang inyong parents, it is possible, no, na illegitimate child ang turing sa inyo. Being illegitimate does not disqualify a person from being an heir or a tagapagmana. Yes. No, so tagapagmana pa rin siya. However, like dun sa example ni Attorney Bart, na what if nagsimula yung parents niya ng mga ng ibang family, no, with legitimate spouses. So posibleng magkaroon ngayon, posibleng may mga kapatid ka na legitimate children, no? Tas ikaw illegitimate. Magkakaroon tayo ngayon ng variation in terms of yung hatian, no? Yung magiging hatian natin dun sa generally hindi equal ang natatanggap ng illegitimate dun sa legitimate. Mas binibigyan ng importansya ng batas yung mga legitimate children, no? However, kung wala ka ng mga kapatid, baka hindi natin kailangan hindi natin kailangan problemahin yan. What's important, whoever nung nagtanong nito, is again, i-consult nyo sa professional yung specific situation nyo para ma-analyze natin na mabuti. Okay? Okay. Next Okay. question. Okay, ang next question ay, Madam. Okay. Next question. My partner and I lived together for 20 years, but we never got married. Am I considered an heir? Uy. Live-in partners, attorney. For 20 years. 20 years. Oh, So, si Am si I Mr. na hindi considered an kasal o heir? si Mrs. na hindi kasal yung Ah. nagtatanong. Tingin ko hindi siya mako-consider as an heir, attorney. Kasi ang kino-consider as compulsory heir usually if kasal yung magulang, kasal yung mag-partner, and kung wala silang blood relationship, hindi siya mako-consider as an heir, lalo na kung hindi sila kasal. Kahit na tumagal sila ng magkasama as for 20 years. so let me just clarify, no? Meron tayong tinatawag na kanina pa natin sinasabi, konsepto ng compulsory heir, no? Compulsory heir. Like I said, ano yung compulsory heir? O baba, so anak, apo or whatever, usually anak. And then pataas, so magulang or lolo't lola or whatever. And then yung katabi, no? Yung spouse, yung naiiwan na asawa. In this case, si live-in partner, pababa ba siya? Obviously not, no? Pataas, hindi. Hindi rin po. Katabi, katabi, Katabi. pero hindi legitimate, Yes. no? Hindi sila kasal. So hindi siya matatawag na compulsory heir, no? But there's also the concept of an heir. Heir, yung compulsory kasi,
compulsory heir, ito yung mga sinasabi ng batas, o hindi pwedeng wala yan, Okay. Hindi pwedeng wala. Pero posible bang heir din siya? Posible, no? Posible rin siya maging heir. Depende sa situation, no? In this case, kung may will, posible siyang maging heir, pwede siyang maging devisee or legatee, no? Pwedeng gano'n, no? Pwede siyang makatanggap through a will, no? Pero kung walang will, hindi kasi kamag-anak no? So under our civil code, meron yun nga pinaka superstar natin yung mga compulsory heir, no? Pero in case walang mga compulsory heir, meron pa ring heirs, no? Sino may mga heirs? Yung mga kamag-anak, yung mga pinaka closest relatives, no? So in this case, sa scenario na to, hindi pa rin. Hindi siyang mag-anak no? So the only way that this person nung nagtanong sa atin can be an heir dun sa kanyang ka-live-in partner is through a will. Okay? And also, which is not to say na wala siyang karapatan dun sa property. Kasi posible, or kung 20 years na silang magkasama, posibleng na-acquire nila itong property na to together through their joint effort, 'di ba? So hindi ibig sabihin na wala nang karapatan yung no? So Walang habol. Walang habol kasi there could be a presumption na kalahati ng property na yon ay dun sa live-in partner, 'di ba? Yes. Hati kayo kasi inacquire na yan dahil nagtulungan kayo para makuha niyo yung property. Pero kung mapapansin nyo, yung right na yon nag-arise because of common contribution, hindi Hindi dahil tagapagmana Yes. or heir. Yun. Yeah. Isa pang dapat tignan siguro, Attorney Mark, yung nabanggit mo kanina, yung impediment. Opo, sir. Oo. Baka kasi katulad ng sa situation na yan, 20 years, baka naman kung walang legal impediment, baka naman through courts or kung anumang petition, mapakita natin na, hindi, dapat tratuhin ako as wife or husband. Kasi nga, sobrang tagal na namin nag-live together without legal impediment and clearly they're man and woman. So, pasok sila sa requirements ng marriage. But what I'm getting from that, Attorney Mark, is there needs to be an extra step. Kailangan mong petition yan. Hindi automatic yung transaction. Okay. And ako as a final note lang, parang these are things that you have to consider. Assuming you're in this situation, you have a partner, please bear in mind the fact that you are choosing not to get married, even though you are living as husband and wife, they have legal consequences. So, kailangan pag-isipan ng mabuti yan. Kasi sa dulo, doon lalabas yung gulong yan when you have to consult people like us na parang, paano na to? Kasi ganito yung situation. If you want to make it simpler, you might want to have a conversation about that kasi meron at merong legal implication yung pag-choose ninyo to live as husband and wife without the benefit of marriage. Kasi at the end of the day, the civil code is partial to protecting the institution of marriage. Yes, tama. Oo. Meron siyang bias for marriage. Yes. Meron siyang bias for legitimacy. For Yan. protecting family units. Yes. Okay. All right, very good. Next question. Okay, next question. Attorney Erwin. Ayun naman. Ano kaya ito? Ano? Ito. Maganda to. Anong sabi? My sibling and I don't agree on who should inherit our parents' property. Oh, naku. What can we do? Anong mangyayari dyan? Jack and Poy. Nag-aaway na magkapatid. Paano Okay. natin So, namatay ang parents, may properties, hindi sila magkaintindihan. Hindi sila magka-agree who will inherit what? O anong pwede nilang gawin? Yes. Sinong gustong sumagot niyan? Maganda yan. Ayon kay Haring Solomon, hatiin natin sa gitna yung bahay. Doon sa may bubong. Diba? Para tigisa sila. Hindi. The thing about this is, mas maganda sana kung nakakapag-usap. May konsepto kasi tayo na tinatawag na extrajudicial at saka judicial settlement of estate. Ngayon, ano pinagkaiba ng dalawa? Extrajudicial, ibig sabihin sa labas ng korte, kaya extrajudicial, labas kayo ng korte. Ito, nangyayari to kapag yung mga tagapagmana nagkakasundo na parang, ano ba ang sayo? Anong sayo? Okay na tayo dito sa hating to, ha? Sige, gawa na lang tayo ng papel. Ito na yung kumbaga settlement agreement natin. Ganito yung natin doon sa bahay.
perfect, pinakamabilis, pinakamadali. However, kapag hindi nagkakaintindihan, kailangan nyo ng referee. Sino ang referee natin, attorney? Ang referee na itinalaga ng civil code are the judges in the courts. So you have to file a petition for judicial settlement of estate. Ayaw nyo mag-usap ha? O sige, si judge ang magro-rule kung paano i-distribute yung property. Now, bakit ayaw nating i-recommend as much as possible ang judicial settlement of estate? Ideas? Bakit? Una, sir, sa akin, kaya hindi siya ideal is napakatagal na proseso nito, attorney. Kasi kailangan nating tandaan, yung courts, marami ding mga iba pang case na hinahandle yan. So, kumbaga, papasok ka, kung kunwari man, nasa dulo ka ng linya. Kung kailan ka ma-entertain ng court, dun masisimulan yung proseso ng paghiwalay ng mga pagmamay-ari ng magulang ninyo. So, kumbaga, pag umabot man yan ng 2-3 taon, wala tayong control doon. Kasi, susunod nga tayo sa kung ano man yung sinabing timeline o sa timeline ng korte. So, matagal. Yes, sir. What's another thing? Magastos, sir. Magastos. So, puro mano. Matagal. Magastos. Kasi it's a full-blown court proceeding. When I say full-blown, may mga witnesses ka na ipe-present, kailangan mo mag-secure ng legal team, magsisecure ka ng hearing dates, full-blown hearing talaga yan. Anything else? Tsaka, attorney, pag nag-judicial sila, usually, magkakaaway na yan. Baka hindi sila nagkakasundo-sundo. As I said, full-blown. Magdedemanda na Talagang talaga. adverse parties So, yan. Opo. Baka masira yung relationship. So, Kaya hindi natin- masira na masira. naman. Yun. Worst case scenario, assuming lang na, kumbaga may gitna, extrajudicial, bago pumunta ng judicial, isa sa mga alternatives na nakikita ko is co-ownership muna dun sa property. For now. Maaaring hindi sa'yo yung buong property, hati muna tayo. That's one option. Na pareho tayo. Kumbaga, this property is owned by A and B. Yeah. But hindi namin recommended yon. Why? Lalo na kapag hindi nag-uusap si A and B, paano yung patakbo niyan? Ano ba to? Papaupahan natin? Titirahan ba natin? Ibibenta ba natin? Kung dun pa lang sa direction na yun, hindi kayo magkasundo, medyo mahabang usapan na naman yan. Yep. Okay, but those are the to recap, those are the choices, no, in this case, no. Either we do the extrajudicial route, meaning outside of courts, no, yun yung usually mas mabilis. But if hindi possible yun, you can the other end of the spectrum naman is yung judicial, no. Pupunta tayo sa courts, ask for we will petition for a judicial settlement, no. And in between, as sinabi nga ni Attorney Erwin, pwede tayo mag-co-ownership, no. And during that co-ownership period, pwedeng doon kayo doon kayo mag-negotiate or usap para lang kung paano yung magiging tamang hatian. Okay? Nice. Very good. Next question. Okay, next question. Ako naman ang magtatanong. Sabay hindi ko alam no. Okay, ito parang na natin to. My parents never married, can I still inherit from them? Well, it's another angle on the same issue yung kanina. Yes, oo. So like we said earlier, no, there are two major classes of heirs, I would say, no. You have your compulsory heirs and then you have your ordinary heirs, no. So and like I said, yung compulsory heirs, ito yung either pababa, descendants, o yung mga anak or whatever. Pataas, ascendants, magulang, lolo't lola. And then meron din tayo yung katabi, no, or yung surviving spouse, yung asawa natin, no. In this case, sabi niya, my parents never married, so siya yung anak. Compulsory heir ka pa rin, sir, no. So ibig sabihin, kasi pababa, no, anak ka pa rin, you can still inherit from them, no. Ang magiging tanong na lang is, during that time, meron bang mga nagbago sa situation, no? Nag-asawa ba ng iba yung mga magulang nyo or what not, no? Doon natin malalaman kung how much or ano yung porsyento na mai-inherit nyo or mo from your parents, no? Depending on the situation. And of course, like I keep saying, in order for you to determine kung how much of the estate you can inherit, the best way is to consult a professional who does this every day, no? Not just any professional, but a professional who does this every day para malaman nyo kung ano yung rights ninyo and how much you are entitled to.
All right, great. Next question. O na, sir. Attorney Din, go. Ay, ito. My aunt raised me since I was a baby. Am I considered her heir? Oy. Question. Tingin ko dito, depende kung kamag-anak ba niya, legitimate na kamag-anak ba niya si aunt. Meaning, siya ba ay hindi talaga kaano-ano pero pinalaki ni aunt? Adopted ba siya? Legally adopted? Or baka naman talagang kadugo siya nung aunt na tinuturing niya. So, depende sa sitwasyon. Pero, since sinabi niya aunt, Sa malamang tita niya. tita niya. Sabihin mo kadugo. So, kadugo niya, Ah. mako-consider pa rin siya as an heir. And again, depende pa rin kung sino yung mga natitirang kamag-anak nung aunt. So, titingnan natin, mahalagang magtingin na natin sino yung mga naiwan, sino yung mga, ano yung relationship, and ano yung sitwasyon, current situation nung tita and nung anak. Okay. So, I anything think to add doon or? papasok yung sinasabi ni Attorney Ramon. Mhm. Kasi 'di ba, ang compulsory heir tinitignan pababa muna, kung walang pababa, pataas, tapos tsaka kakalat. Yung tinatawag na collateral. Mhm. So, since aunt lang sinasabi mo, assume natin na kadugo niya. Mhm. So, pwedeng kung walang anak si aunt mo, tapos wala na din parents, by then, baka dahil aunt mo nga siya, maging compulsory heir ka, in a sense na kasi kayo na yung mga Hindi ko- kapatid nung tito, yung daddy mo o ikaw, kung kunwari mang nandyan pa yung dad mo, kayo yung magiging compulsory heir nung auntie mo. Okay, great. So, let me just recap, no? Do you want to add? May dadagdag lang ako. Especially here in Philippine culture, Mhm. ingat na ingat ako dyan kapag may kumukonsulta. Si tita po kasi or si auntie, minsan nagkakagulo kung ano ba talaga yung tita, yung auntie. Kasi kahit yung kapitbahay mo, si tito ang tawag mo di ba? Or si kuya. Or sa Chinese culture nga, Filipino-Chinese, auntie ang tawag. Kahit hindi Oo. kamag-anak, di ba? So legally, meron pong implications yun. So one of the things that we have to map out ano ba talaga yung relation. Hindi pwedeng porque tinrato ko po kasi siyang tita or trato po talaga niya sa akin anak wala po sa civil code kasi yung pagtrato Ang tinitignan pa rin is how are you related from a legal perspective, and kung sakaling hindi kayo related by blood or consanguinity, ang ibig sabihin is may legal procedure ba such as adoption na ginawa to be able to link the two of you together. So ingat lang po sa terms na kay tito, kay tita, kay kuya, kay uncle, kay auntie. Yeah, so thank you, Attorney Erwin, and guys. No, for me, I would i-ano natin, no? I-break down natin, no? So, meron si questioner, meron siyang auntie. Pinalaki siya since bata siya. Ang turing na niya doon parang mami na niya. Pero or siguro gano'n, no? Ganun ang dating ng question, no? Turing niya. Ang tanong is, consider pa ba siyang heir? Based on what we're saying, no, it's possible, no? Not in all cases, but it's possible, no? So first thing kasi kailangan natin malaman, compulsory heir ba siya? Technically hindi. 'Di ba? Bakit? Pababa ba? Anak ba? Hindi. Hindi naman siya magulang, 'di ba? Tita niya nga. Hindi naman niya asawa. So, hindi siya compulsory heir. Hindi siya automatic na kailangan na no, na mag-inherit. Lalo, what if may asawa si tita? What if may other children si tita? 'Di ba? Di excluded na si questioner natin, no? Kasi mauuna dapat ang compulsory heirs natin dun sa mga collateral. Ang sabi nga ni Attorney Erwin, Attorney Mark, no, he used the term collateral. Ang tawag na kasi sa yan, yung mga ganyang relationship na hindi pataas, pababa, collateral blood relatives, no? So collateral blood relative ka, ma'am, no, or sir. So hindi ka automatic na compulsory heir, hindi pwedeng posibleng ma-exclude ka, no, from the Now, if walang asawa at anak si tita, ikaw lang talaga, kayong dalawa lang together, posible kang maging heir pa rin ni tita. However, meron tayong may concept tayo sa ating sa ating intestate succession na yung closest relatives muna ang ang magi-inherit bago sa'yo, no? So in this case, baka ang mas closest relatives niya yung mga kapatid niya. 'Di ba? Yung mga kapatid ni tita, in which case you might be also excluded from the inheritance, no? So doon pumapasok yung kailangan nating suriin, ano ba yung sinasabi nga ni Erwin, ano ba yung
family tree and ano ba yung mga sino ba yung mga naiwan talaga para ma-consider natin na heir ka. No, but what I'm talking about is intestate. Ano ba yung intestate? Yun yung automatic rules under the civil code, no? Pero pwede kang maging heir ni tita kung meron siyang iniwan na last will and testament, no? In which case, and kung valid naman yung last will and testament, posible kang maging heir ni tita. Okay, what you can do, siguro, para mas madali, kung posible, baka magpa-adapt ka na lang kay tita. Para sure na maging heir, Heir. no? Para kahit hindi siya mag-iwan ng will or whatever, protected yung rights niyo. I guess this is a good place then to warn people who are in a similar situation. Kunwari, magulang ka and then may inaalagaan kang anak-anakan Which is or very may- typical. Oo, Yes, may sir. inampun ka unofficially. Kung gusto mong maprotektahan, for sure, yung rights ng bata, if something happens to you, as Attorney Ramon said, it might be a good idea to legalize everything. Adoption na lang siguro. Yeah. Or, possibly, you transfer some properties to their names, pero medyo may sariling complications din yun na hindi ko i-recommend. Assuming na kunwari may heirs ka talaga, tapos naibigay sa iba, baka magkabawian pa sa dulo. So, the safest for me would be adoption. Try to consider that. Yeah. And in any case, for our questioner, no, please consult a professional para masurin na mabuti yung yung situation mo and para you can ma-advisean ka how to protect your rights in the future in case may mangyari kay auntie. Okay? Okay, great. We have another question. Last three. Last. Oo nga, konti na lang yata yung nasa mahiwagang natin. Ito. Ang sabi ng ating commenter, my father passed away without a will. Who are considered his legal heirs? Okay, great. Okay, so si tatay namatay, wala siyang will na iniwan, no? So sino daw ang kanyang legal heirs? Ang maganda dito, kanina pa natin napag-uusapan yung sagot sa tanong na to. So, ang titignan ng batas, sino ba yung kanyang compulsory heirs? At katulad ng tinuturo namin kanina pa paulit-ulit, titignan muna yung unang-una kung may mga anak ba considering sa question mo, sir or ma'am, father, ibig sabihin, kayong magkapatid, kayo yung i-considered na compulsory heirs. Ngayon, sige, ilabas natin na kunwari wala kayo. Titignan ngayon ng batas, nandyan pa ba yung mga magulang ni father mo? Kung wala naman, yung mga magulang, may asawa ba? Kasi sila yung mga kino-consider as compulsory heirs. And once nakita na nag-exist yung tatlong tinuturo namin kanina pa namin, that would show na sila yung compulsory heirs. Attorney Mark, naalala ko minsan may kumonsulta sa akin na nag-worry. Attorney Erwin, naku, paano yan? Walang iniwan na last will and testament yung magulang ko. Paano na to? Guys, ang kailangan nyo malaman, hindi required na gumawa ng last will and testament dito sa Pilipinas. Tama. It's not required. Attorney, paano kung hindi gumawa ng last will? Yung civil code po, may free na last will and testament na binibigay sa lahat ng mga tao. Kung wala kang last will, ito ang gamitin mo. Yun yung compulsory heirs. May listahan na even with default distributions kung wala kang ginawa na last will, siya na yung magdi-distribute at mag-identify ng dapat tumanggap para sa iyo. Okay, great. So, just to recap, no? So, namatay si dad, walang will. Sino daw yung legal heirs niya? No? So, generally, it's yung mga kamag-anak niya. And ang unang tinitignan is yung compulsory heirs. No? So, since my father ka, malamang ikaw yung anak. So, yes, he will be one of the heirs. Kung may mga kapatid ka, yes, kasama yung mga kapatid mo. Kung yung mother mo, buhay pa, yes, kasama din yung mother mo. And that kayo as compulsory heirs, you will disqualify everybody else, no? So yung mga kapatid ng tatay mo, hindi na sila kasama, no? Also, a little nuance pagdating sa compulsory heirs. Pag may mga anak, disqualified din yung magulang nung tatay, no? So ang pina-prioritize is yung mga anak, no? Nagiging compulsory heir lang yung mga magulang nung namatay pag walang mga anak.
as well, no? So, Essentially, yung priority levels, mm, predetermined na ng civil code. mm. Kung sino yung mga dapat unang pangalagaan. Okay, so yun, no? So to answer your question again, yes, you are an heir, you are a legal heir. It depends sa situation kung sino yung mga iniwan niya na ni father. But protected kayo, ma'am, sir, whoever Okay. you are. And I will take the last question. Okay lang ba? Last two. Ay, wala na ba? Wala na. Ah, wala na. Okay. Okay. So, eto na. Okay, yung haba eh. Ayan. My parents have been separated for years. Am I still considered an heir? So, ang situation is, may mag-asawa. Medyo, nagkaroon sila ng anak. Anak or mga anak. Naghiwalay ngayon. And, matagal na. Matagal na panahon na. No? So, am I still considered an heir? Ano tingin nyo? May tanong ako dyan kung sakali kumukonsulta yan. Hmm. Define separated. Hmm. Kasi pwedeng legally separated, Pwedeng naghiwalay lang. naghiwalay lang, di ba? So, kailangan ko malaman ano yung circumstances around it. Mm. Kasi magkakaiba po yung bagsak niya legally depending on what the mode of separation was. Yes, that is definitely one of the things that we would ask. But to answer your question, kung considered ka pa rin na heir, ma'am, sir, parang sa ano lang, no? Sa fast food. Ma'am, sir, good morning. To answer your question, yes, you're definitely still considered an heir, no? Like we've been saying kanina, meron tayong tinatawag na yung mga superstar of inheritance and Or VIP. VIPs of inheritance, and you call them the compulsory heirs, no? And ang compulsory heirs, sila yung either anak, pababa, anak or apo or whatever, basta pababa. Descendants, magulang or lola or katabi, asawa, no? Yung so yun yung usual na compulsory heirs. Ikaw, sabi mo may parents, o ikaw yung anak. Definitely you are an heir, no? Considered ka na an heir. Depends on magdedepende lang ngayon yung situation kung how much you're going to you can inherit from them, no? Ano ba yung situation ng parents mo? Kasal ba yung parents nyo legally? Mhm. 'Di ba? Separated na sila. Kung hindi sila kasal legally, meron na ba silang legal na mga legal wife or legal husband, Ang 'di ba? daming pwedeng Ang daming mangyari, pwedeng eh. mangyari, ano? So dun maglalaro kung kung how much you're going to inherit. Pero to answer your question, heir ka pa ba? Tagapagmana ka pa ba? Yes. Oo, yes. So protected ka pa rin. Meron at meron. Meron at meron. Ang tanong lang is how much or under what Oo. anong klaseng dadaan, anong inherit. Yes. Oh, correct. Ayan. Okay. Ayan, Ubus so- na ang ating mga tanong. So we covered a lot of things in this episode, and if you need further orientations on estate settlement, we actually have an online version of our estate settlement talk. You can buy it or enroll via our website www.legalguide.ph. So that's it for our episode. We hope that we were able to help you get clarity on estate settlement, and wasn't that simple? Now go make better choices.